Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So iba to. Ito yung I think pinakaunang maririnig na mga litanya ng mga nanalong senador. So I think dito din natin makikita kung ano nga ba yung mga stand nila kapag naupo na sila, 'di ba? Or ano yung mga opinion nila, ano yung mga karakas nila or whatsoever. So yan yung panonoorin natin ngayon. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na senador nagsalita na. Grabe, press PBBM nagulat, bumaliktad na sa Duterte. Nagimbal ang lahat. So yan yung panonoorin natin. Bibigyan natin ito ng reaction. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, senador nagsalita na. Grabe, press BBM nagulat, bumaliktad na sa Duterte, nagimbal ang lahat. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ulat na balita. Grabe proclamation ng dosing senator sa Pilipinas. Proclamation, whatsoever. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe proclamation ng dosing senator sa Pilipinas, nangyari na. Nagulat si PBBM sa speech ng mga senador, pati si President BBM ginulat. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsalita na ang dosing senador kung sino-sino sa kanila ang kalaban. Sa Duterte nga ba sila o sa Marcos? Kanya-kanya sila ng kampi. Yun, parang dito natin makikita, 'di ba? Kung anong kulay nga ba talaga sila. Well, kahit sabihin naman natin na yung mga senador, kapag nangangampanya sila, sasabihin nila, pagsisilbihan nila yung taong bayan or whatsoever. Pero alam naman natin, 'di ba, na malinaw pa sa klaro na kapag nagsipanalo talaga yung mga yan, meron talaga silang pinapanigan. 'Di ba? Like for example, si Marcoleta, biglang nagbibigay na siya ng komento na kung siya lang masusunod or whatsoever, ititigil niya na yung impeachment, tatapusin na or whatsoever. Grabe yun. Diba? So, tuloy. Grabe proclamation ng dosing senator sa Pilipinas, nangyari na. Nagulat si PBBM sa speech ng mga senador, pati si President BBM ginulat. Tara panoorin natin. Maria Imelda Romualdez Marcos. Uy, May request Senator Marcos for a short message. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na. At 96 years old na yung nanay mo, tapos binibigyan mo pa ng sakit ng ulo, inaaway mo pa yung kapatid mo. kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Yung mga anak hindi nagduda na mananalo. Ewan ko lang, hindi din natin alam yun. Kasi kung hindi sila nagduda or hindi, kahit ikaw sa sarili mo, hindi ka nagduda na mananalo ka, hindi ka bigla-biglang magsi-switch ng side, di ba? Lalang. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak, na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmali. Hindi ako naniniwala sa ganun. Siguro may iba na kapag nasa tama mananalo ka. Pero eleksyon dito sa Pilipinas, sobrang hirap ng word na yan na kapag nasa tama ka, mananalo ka talaga. Kasi sobrang daming nananalo lang. Dahil, pera-pera yung usapan, kasikatan, mga bula-bula. 'Di ba? Yung iba pa nga may mga mabibigat na kaso pero nanalo pa rin. 'Di ba? So mahirap na pangatawanan yung word na yun na kapag ka nasa tama ka, mananalo ka talaga. So yung mga natalo ba, nasa mali na yun sila. May iba naman talaga doon na wala lang, hindi lang talaga pinalad, or yung iba hindi kilala. 'Di ba? So ako parang malabo yung word na kapag ka nasa tama ka, mananalo ka talaga. Tingnan nyo yung mga senador na yan, magbabardagulan yan. Tuloy. Ang paniniwala ko sa dunong ng sambayan ng Pilipino, na dama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo, at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay! Ano ba yung prinsipyo? From Allianza to Duterte Camp?
ay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Grabe, nag-alapusong bato na. Hindi niya talaga pinasalamatan ng yung kapatid niya at yung alyansa na minsang nag-endorso sa kanya. Actually, men, kahit nasabihin natin na from the last minute nandun siya sa mga DDS, men, hindi pa rin mawawala talaga sa na isa yung alyansa sa nakapagpanalo sa kanya. Dagdag boto niya yun eh. Kahit sabihin natin na nakakuha lang siya ng 1 million, 'di ba, na votes or 1 million na boto from alyansa. Kasi syempre yung ibang alyansa, 'di ba, pag sinabi nila na kapatid to ni PBBM, tapos from the surname Marcos. 'Di ba? Yun lang. Grabe, hindi niya talaga pinasalamatan. Pero anyways, opinion niya yan. Bahala siya sa buhay niya. Thank you very much, Senator Marcos. Now, may we request Commissioner Nelson J. Celis to read the proclamation certificate of Senator-elect Manuel Mercado Lapid. Ito Now, yun. may we request Grabe Senator talaga. Lapid for a short message. Di ko talaga, magandang di ko talaga hapon po sa inyo. in-expect to eh. Wala eh, nanalo eh. Prinumot ng mga artista eh. Unang-una po ay nais ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Pero nanalo na eh. At kay Commissioner George Congrats Garcia, pa rin. at buo po ng mga commissioner nandito sa harap ngayon. At ang alyansa ng bagong Pilipinas. At nagpakasakit at pakasipag si Congressman Toby Janco ng campaign manager ng alyansa. At sa aking mga minamahal sa buhay, ang aking pamilya, at ang lahat ng lingkod lapid na nagpasakit at Senate team, at lahat ng tumulong at nagtiwala at sumuporta sa akin at lahat ng mamamayang Pilipino. Number 11 po ako, number 12. Oh. Nakakahinga na tayo. Nakahinga na rin po. Sa inyo po, at 4 na term ko na po ito bilang senador. At gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong may hirap. Tsaka sana din mas maging na din siya, relevant pa yung tamang word. Or yung maramdaman ng tao yung presensya niya ba as a senador. Kasi ewan ko lang, bahala kayo. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang lahat po ng mga Pilipino. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Thank you very much. May we request Commissioner Ray. So ito yung nagawa niya daw batas sa 4th term niya, di ba? 4th term niya yung sinabi niya. So meron siya dito number 1 is Free Legal Assistance Act of 2010, tapos Biometrics Law, yung biometrics ata yun. Tapos Expanded Senior Citizen Act, Foundling Recognition and Protection Act, Basic Educational Mental Health Act, Philippine Indigenous Traditional Writing System Act, National Legal Knowledge and Assistance System Act, Legal Assistance of Poor Act 2010, Senate Bill 2361, Magna Carta for Micro, Small, Medium Enterprises, Cheaper Medicine Law, ARNIS as National Martial Arts Sport. Yun lang. 11 sa niya. Senator Lapid was a principal author of the law that declared ARNIS as the national martial artist. This legislative efforts reflects Senator Lapid's commitment to social justice, education, healthcare, cultural preservation. His work continues to impact various sectors and Philippine society. So, kayo satisfied na ba kayo dyan? So, pang 4th term niya, tapos meron na siyang nagawang 11 na batas. Diba? Authored and co-authored. So, kayo na lang bahalang humusga. Basta ako na kukulangan ako sa, performance niya. Bulay to read the proclamation certificate of Senator-elect Camille Aguilar Villar. Palakpakan po naman natin siya. Sino yun? Sino yun? Ba't hininga ng palakpakan? Sino gustong pumalakpak dyan? Camille Villar. Villar. Palakpakan po naman natin siya. Palakpakan na lang natin, nanalo eh. To the Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Erwin Garcia. Anyways, ewan ko lang sa inyo pero may mga nakikita kasi akong dito, yung mga pamigay na pera. I think namigay ito si Camille Villar. Mga 50 yata yun or 100. So, I think isa din yun sa part kung bakit siya nanalo, Ewan ko lang sa mga lugar ninyo. Comment down below na lang if you verified. Yeah. Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferolino,
Honorable Nelson Celis, Honorable Ernesto Maceda Jr., Honorable Marta Tanganyo Kasingal, Honorable Nolly Pipo, sa lahat po ng nandito ngayong hapon, sa ating mga minamahal na kababayan, I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections with a very good result. And today, with all humility, Very good kasi nanalo eh. Kung hindi nanalo to, baka nag-request na rin to ng recount. tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito. And I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. I am overwhelmed by this moment because this journey hasn't been easy, and my heart is simply filled with love and gratitude. Again, I would like to thank God, everyone who supported and was part of my campaign, to everyone who pulled me through this, to my fellow Pasalamatan mo si VP Sara. Yun yung last mo yun. candidates and my fellow senators. You are all an inspiration to me, and thank you for encouraging me. Sa lahat po ng nag-volunteer at kasama ko nung kampanya, maraming salamat. And to my family, to my husband, Erwin, to my kids, Tristan and Cara, thank you for being with me through the highs and lows. To my brothers, Paolo and Mark, thank you for guiding me and bringing me home. Grabe, si Mark tahimik lang. Ay, well, naman men, di ba, sobrang yaman na ng mga Villars. Yung mga tao kasi, do hindi natin sinasabihan na direct talaga ito sa mga Villars or whatsoever. Baka kasi, nabablind masyado yung taong bayan na kapag sinabi ba na mayaman, hindi na mangungurakot. Well, hindi naman talaga sa exact na parang magnanakaw sila ng pera, Yung mga mayayaman kasi, yung mga milyonaryo or whatsoever, kapag nasa politika na sila, mas grabe na yung expansion nila ng business nila. Like parang marami silang magagawa or, mahirap silang pigilan, unstoppable or whatsoever. Diba? So, hindi ko sinabi na sa mga Villars yun directly. Diba? Pero, yun yung isa sa dapat nating bantayan na hindi porket bilyonaryo is hindi na sila capable na magnakaw or mangurakot. Kasi ang tao sobrang bihira lang talaga sa tao na makontento kung ano yung meron siya. Bakit ba do you think ngayon kung meron ka lang 100,000, do you think kapag ka nasa kapag ka meron kang 100,000, ang i-aim mo naman 1 million naman. Kapag ka meron ka na naman or milyonaryo ka naman, kapag ka milyonaryo ka na, 'di ba? Ang next mo naman na i-aim is yung maging bilyonaryo naman. So non-stop yan kasi yung tao talaga pataas ng pataas yung yung standard niya kapag ka naabot niya na yung kung saan siya, 'di ba? So parang ganyan lang din, di porket mga bilyonaryo di na sila nagnanakaw or malabo na silang gumawa ng kalokohan. Dapat din nating bantayan yan. 'Di ba? Yan lang naman. And above all, to my parents, to my mom, Senator Cynthia, and to my dad, Naiyak. Senator Manny. Talo si diba, si Cynthia. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me achieve my dreams and making my dreams come true. And higit sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta at makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para yung mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa Actually, mas malakas pa nga si Willie Rebilla may kumpara sa kanya, pero siya pa rin yung nanalo, diba? ating pamilya at para sa ating bansa ay makakamit natin ng sama-sama. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much. Anyways, Senator congratulations Villar. pa din. May we request Nanalo Commissioner Maria Norina S. Tangaro Kasingal to read the proclamation certificate of Senator-elect Pilar Juliana Shram Cayetano.
And may we request Senator Cayetano for a short message. Nagdagdag na naman sila ng Cayetano. Ewan ko lang kung saang side to si Pia Cayetano sa impeachment. Good afternoon, Commissioners, fellow Senator-elects, and all the guests. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga guro na walang kapagod-pagod na naninilbihan po during this election period. Sa lahat ng volunteer and COMELEC workers, and of course the commission headed by Chairman George Garcia. Salamat sa mga supporters ko na for the fourth time hinalan niyo ako bilang senator. Sa staff ko na walang kapaguran na tumutulong sa akin, and of course to my family, especially to my mom who's not here right now, but my mom, my brothers, my kids, and of course to God. Maiksing kwento po. 21 years Search ago, natin si Pia. I was elected as the youngest ever female senator. And I entered the Senate with a good name, with a background in law, and a mom of 2 young girls. My 2 young girls are no longer little girls, and I now have another son. And I work inspired by the legacy of my late father, Senator Rene Compañero Cayetano, and the public service of my brothers Alan, Ren, and Lino. I had the privilege of watching, of observing, and learning from great men and women of the halls of the Senate. The late Miriam Defensor Santiago, the late Edgardo Angara, Joker Arroyo, Juan Flavier, Nene Pimentel. They're all gone now, but I learned and I continue to keep their memory in my heart. And so, I know it's now my time to give back, not only to lead by example and to uphold and conduct myself in a manner becoming of a senator, but also to mentor the young. So I look around, and sino ba yung newly elected and young dito? Walang iba kundi si Camille Villar. Siyempre bata pa si Bam, pero hindi na new si Bam. So ayun, si Camille Villar daw. So ewan lang natin kung magiging kagaya niya si Pia Cayetano. O kayo ba? Gusto nyo ba na maging si Pia Cayetano si Cynthia Villar? Comment down below. Hindi na. Si Kiko naman who's not here with us, ahead pa yan sa akin. Si Camille lang, you're the only one I'll mentor, Camille. But to the rest of my colleagues, I look forward to engaging with you in healthy and heartfelt debates, to argue with you, and sometimes to fight with you to the point na I will not talk to you that day because mainit talagang ulo ko dahil hindi tayo nagkakasundo. Pero hihimayin natin ng isa-isa ang mga batas na hinaharap natin sa mga kababayan natin because they deserve no less. They deserve no less than people that they elected with different points of view, with different backgrounds, to argue their points, to find what is the best solution, and not to compromise just because it's easier to compromise, but to find the very best that the Filipino people deserve. We live now in the age of transformation, in the age of innovation. We live in the time of acceleration, which means napakabilis pumalit ang mga bagay. Most of us who were elected grew up with a rotary phone, with a typewriter, with a file of fax, with a fax machine, with a telegram. So si Cayetano, meron siyang naipasang 44 laws. So not bad. Marami-rami din. So kanina si Lapid ba yun? Meron lang siyang 11. Okay? Your children or grandchildren sitting here today, do they even know those words? Telegram means something else today. I asked my kids if they knew what a file of fax was, and they did not know. So we must change. We must be willing to learn. We must be willing to accept that things that we grew up with are no longer the things that our young people are growing up with. And we can only do that if we humble ourselves and begin to learn all over again. So with that, I will show up with a humble heart. I know that the Senate will stand up and be the leaders that this country deserves. So ako po yung nagpapakumbaba muli, nagpapasalamat sa inyong tiwala sa akin, and I am ready to serve my 4th term. Thank you very much. May we request Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. to read the proclamation certificate of Senator-elect Vicente Castelo Soto III. So ayun, congratulations din pala kay Pia Cayetano. Well, congratulations sa lahat ng senador men kasi balay, nanalo sila eh. So sila yung binoto ng taong bayan, di ba? So, yun. And may we request Senator Soto to give us a short message. The Chairman and the Commissioners of the Commission on Election at sa makapangyarihang mamamayang Pilipino, ang pinakamahalaga at una sa lahat ay ang aking pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Kanya. I would like to thank all those who supported and helped me during this campaign, the Alyansa of the President, especially my family, and my beloved wife, Helen. Gagampanan ko ang tungkulin na inyong binigay sa akin sa abot ng aking makakaya. Makakaasa kayo na buong puso at kaisipan ko na kayo ay paglilingkuran. In the Philippine Senate,
from 1916 to the present, I am privileged to be the first and presently the only senator So merong 6 na naipasa si Lapid. Pero 82 yung bills na pinasa niya. Inano niya. Tapos yung naipasa ay 6. Correct me if I'm wrong. who have been Si elected Soto. 5 terms or 5 times. Grabe, 5 terms pa. In these terms, I have made legislations and principally authored 259 laws that improved and elevated the lives of the Filipinos. Yan talaga yung tunay. Sobrang dami. 200. Mahigit. My God. Dapat ganyan yung senador. In this 5th term, I will exercise oversight on existing laws to ensure that it is properly implemented. I will make sure that the budget of the government is used correctly. And most of all, I will make certain to restore the good image, integrity, and independence of the institution. Nais ko pong mag-iwan ng maayos na legasiya, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga nauna po sa akin, sila Senator Vicente Yap Soto at Senator Filemon Soto. And most especially for the future generations of Sotos who will serve the Filipino people. Yun. So, kayo ba agree ba kayo doon or nasisipat nyo rin ba si Vico Soto na maging presidente soon? Pero para sa akin parang well, siguro pwede nang maging presidente si Vico Soto for me. Pero kung tatanungin ako kung tatakbo siya or ano yung magiging niya kapag tatakbo siya this coming 2028 is parang malabo pa or hilaw pa. 'Di ba? Parang tatalunin pa lang siya ng mga kalaban niya that time. Siguro baka next election 2028 dapat tumakbo muna siyang senador. 'Di ba? Para syempre makuha din niya yung kiliti ng taong bayan. Kasi kung rerekta siyang presidente baka babagsak lang din siya. Like Isko Moreno, 'di ba? Si Isko Moreno sobrang ganda ng ginawa niya sa Maynila tapos nung rumekta siyang presidente, bumagsak siya. Ewan ko lang kung sinubukan ni Isko Moreno na magsenador muna. Baka nanalo pa siya. Like Vico Soto, sana ganun din yung gawin niya na wag siyang rumektang presidente this coming 2028. Kasi kahit sabihin natin na malakas siya ngayon, kapag parisan siya ng mga malalakas din na presidente, masasayang lang din. Diba? Tuloy. My utmost gratitude to the millions of Filipinos who have given me their trust and confidence, and most especially to the great architect of the universe, my God. Ang aking taus-pusong pasasalamat, mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much, Senator Soto. May we request Chairman George Erwin M. Garcia to read the proclamation certificate of Senator-elect Panfilo Morena Lacson. Yun. Now, may we Ito din request si Lacson. Senator Lacson for a short message. Bigatin Senator din to Lacson for his message. Matagal-tagal ko na rin kakilala si Chairman Garcia, no? At kung di ako nagkakamali, kami magkababayan sa lalawigan ng Cavite. Pero hindi ko akalain na ganito pala siya kasadista, no? 90 days kaming nagkampanya, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, speech kami ng speech. Nung makita ko yung programa, speech na naman, poproklama na kami, panalo na kami, speech na naman, Chairman. Levity aside, no? Barring Parang lang yun, biro-biro lang. any future adverse, serious, and credible issues or accusations raised against the Commission on Elections in the conduct of the May 2025 elections, I take my hat off to Chairman Garcia, the Comelec commissioners, the staff, Yan ang nagpasalamat kay Or nagpasalamat naman yung iba. the employees of the Commission on Elections for a job well done. Yung mga teachers din. So saludo din sa mga teachers na nagbabantay sa precinct, yung mga kapulisan na inatasan doon. Mga military. Yeah, lahat-lahat ng bumubuo ng eleksyon natin. Like those who spoke before me and those who will speak after me, I have a long list of people to thank for making today possible. But I will only mention 3 most important individuals: President. God, my dear mother, and my dear father. Incidentally, they are all in heaven. Natatanda Grabe President agad. So pala, yung si God, Mother, Father. Okay, valid naman yun. ko noong kami maliliit pa, kami magkakapatid, hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina.
huwag kayong magnanakaw, huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Katunayan, isang Lunes ng hapon, dumating ang aking nakakatandang kapatid. 1950s ito, nasa elementarya pa kami. Tuwan-tuwa siya, binabalita sa aking ina, Inay, nakapulot po ako ng 1 sentimo. And mind you, huwag natin matayin ng 1 sentimo nung araw, nung 1950s, late 50s po ito. Dahil mahalaga po ang 1 sentimo. Ang sinabi ng aking ina, ang may-ari ng 1 sentimo na yan, hindi makakatulog ngayong gabi. Kaya saka hanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino ang may-ari at isauli mo sa kanya. Yan po ang aking nana. Grabe yung ganyan na parang hindi makakatulog. Well, totoo naman. Kapag mawalan ka talaga ng kahit 500 lang, 100, kapag ka-in-need mo talaga, di ba? Pero ngayon, I think, wala na eh. Kapag pagka may pera ako na naiwala ko, wala na. Hindi ko naiisipin yun. May stress lang ako eh. Di ba? Kasi wala, sobrang labo na maisauli yun. Di ba? Pero, di ko naman nila lahat. Pero I think mostly. Ay, na nagsasabi, nagbibilin na huwag kayong magnanakaw. Ang akin po namang ama, dahil siya anak ng isang veteranong katipunero, si Lolo Mauricio, ang laging afili naman sa akin, na hanggang sa ako'y, kasi nag-abot pa kami bago siya namatay, ako'y naging PNP, Chief PNP, Director General. Ang bili niya sa akin, simple lamang. Lagi mong pakakatandaan, Ping, sabi niya, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Yon po ang akin naging panuntunan. Presidente ba yung tinakbuhan niya ng 2022? I think President. Tama ba? Ang aking gabay, sa mahigit 50 taon na ako'y nagsilbi sa gobyerno. 20 taon bilang sundalo, 10 taon bilang pulis, at 18 taon bilang senador. At ito po, Chairman, Commissioners, will be my 4th term as an elected Senator of the Republic. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang COMELEC, at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay. Thank you very much, Senator Lacson. May we request Chairman George Erwin M. Garcia to read the proclamation certificate of Senator-elect Rodante Dizon Marcoleta. Yan na si Marcoleta. And may we request Senator Marcoleta for a short message. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin. Ito talaga yung isa sa abangan din natin kung ano yung karakas ni Marcoleta. Ano yung stand niya? Para nga ba sa pangkalahatan o para sa mga Duterte? Well, kaya na lang bahalang humusga. Makikita naman natin yan kung paano sila trumabaho or magtrabaho dyan sa Senado. Diba? Like for example, si Robin Padilla dati, sabi niya na hindi na siya magsisilbi sa mga bosses or whatsoever sa taong bayan na. Pero ngayon, lumalabas na may pagka sa Duterte pa rin talaga siya. Diba? Tanungin ba naman na ano yung iboboto mo sa impeachment? Hindi niya pa nga nakita yung mga ebidensya. Sabi na agad ni Robin Padilla, no ako, magno-no ako dyan. Diba? So die hard siya sa mga Duterte. Ewan ko lang dito kay Marcoleta. Well, mayroon na tayo nakitang mga interviews sa kanya na parang sinasabi niya na gusto niya daw na tapusin or matapos yung impeachment. Ewan ko kung anong ibig sabihin doon. Diba? Kung ayaw niya na bang i-proceed yung impeachment without, tinitingnan yung mga ebidensya. Or malay natin kung ano nga ba talaga yung gagawin niya or nila. Diba? Mga senador sila na kapag nandyan na yung mga ebidensya sa impeachment. At sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa, ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawat sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat
na ako po ay karapat-dapat sa ikinawad ninyong pagtitiwala. Ang Okay. kailangan po Abangan namin yan. So sana, hindi lang sa mga Duterte, abangan talaga namin yan. Sana magkaroon ng some kind fair judgment about impeachment. Yan lang naman. Tingnan natin. po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunti. Hindi daw paligsahan na akusasyon, tapos yung sa grupo nila, sobrang lakas magbato ng akusasyon. Ang masakla pa, puro intriga lang. Wala talagang mga ebidensya. Diba? Heist. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, Sana nga. kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Okay. Maraming salamat, Chairman George. So kayo ba? Satisfied ba kayo doon sa speech ni Marcoleta? Comment down below. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Congrats pa din. Nanalo eh. Thank you very much. May we request Commissioner Maria Norina Estangaro Casingal to read the proclamation certificate of Senator-elect Francis Franquesius Nepomuceno Pangilinan. Thank you very much. May we request Commissioner Amy P. Ferolino to read the proclamation certificate of Senator-elect Sana all. Erwin Tesiba Tulfo. And may we request Senator Tulfo to give us a short message. Wala si Kiko dito. Saan ba siya? Baka namamalingki na naman. Sa ating pong mga kagalang-galang na chairman at commissioners ng COMELEC, palakpakan po natin at 10 na kanilang mga staff sa Commission on Election. Palakpakan po natin dahil po sa isang malinis at mabilis na halalan. Salamat po. Nanalo eh. Yung lang naman yung mga nagdududa, yung mga natalo sa eleksyon. Diba? Kibuloy nga, sobrang layo, nagpapa-recount eh. Salamat din po sa alyansa, sa pamumuno po ng Pangulong Marcos at ang aming pong campaign manager, Toby Chanco, and of course sa aking mga kasamahan. Ladies and gentlemen, fellow Filipinos, good afternoon. Thank you for believing in me. Thank you for choosing me as one of your representatives in the upper chamber these past elections. It is the highest honor to serve you as a senator of the Republic of the Philippines. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams for a better future. In these trying times of economic hardships, social divisions, and heightened political differences, there is but one powerful force that can carry us forward, and that is national unity. Unity is not just a concept we talk about during elections. It is the foundation of a strong and resilient nation. Kayo ba okay na ba kayo sa sa tawag dyan, resultang yun na isang tulpo lang yung kumarga ngayon? 'Di ba? Hindi nasali si Ben Tulfo. Goods na ba sa inyo yung 2 Tulfo? Or okay lang sa inyo na isang Tulfo lang? Or mas gusto nyo na wala talagang Tulfo? Or mas gusto nyo na nanalo talaga yung 3 Tulfo? Or nasa Senado yung 3 Tulfo? Comment nga kayo sa baba para malaman din natin kung ano yung some kind nyo about this some kind final destination tuloy. Anong tawag dyan? Family dynasty? Yeah. Family dynasty. It is what binds the rich and the poor. Of political dynasty, family dynasty. The young and the old. Political. The people from Luzon, Visayas, and Mindanao. It is what enables progress, justice, and peace. Our diversity in culture, in beliefs, in language, it's not a weakness. It is our strength.
But unity does not mean uniformity. It means finding common ground, listening to each other with respect, and working together despite our differences, with one common goal, to move forward together as one nation. If we fail to unite now, we may not be able to achieve what our leaders from the past to the present have been working on to uplift the life of every Filipino citizen. As your newly elected senator, I commit to being a bridge, not a barrier. I will work with leaders from all Bridge, not a barrier. Okay, abangan namin yan. parties, listen to voices to all sectors or from all sectors, and prioritize laws and programs that will unite rather than further divide this nation. Thus, I ask my fellow senators, let us set aside our political differences for the sake of our nation and our people, and let us work together to resolve the problems before us. We are not enemies. We are Filipinos, no matter our political colors or beliefs. Let us move forward together. Let us rise above politics, above personal and political interests, and above hatred. Let us build a country where every Filipino feels seen, heard, and valued. United, there is nothing we cannot do. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Senator Tulfo. May we request Commissioner Ray E. Puday to read the proclamation certificate of Senator-elect Ronald Marapon de la Rosa. Ito na, si Bato, one of the ano din to. So since 20, pang ilan ba si Bato? Pang third ba? Pang tatlo? Kalimutan ko eh. Pang tatlo or pang apat. So I think dapat sulitin ni Senator Bato yung yung pagiging senador niya or yung pagkapanalo niya muli kasi malay natin baka bitbitin na to ng ICC. And may we request Senator De La Rosa to give us a short message. Enjoyin niya talaga yan. Good afternoon. First of all, I would like to congratulate the COMELEC for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi, 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan at ako ng 4 million votes Pero you explain it properly, you explain it professionally, so... Bumato or nambato. Well, kahit ako naman nagulat din ako doon kasi from 26 million naging na lang siya, 21 million ata yun. Na parang sobrang laki naman ang diferensya, 'di ba? Ng bilangan na 'yon. Okay lang siguro kung mga around 1 million lang. Pero kung ganyan na parang 5 million, 'di ba? Na ewan ko, kahit sabihin natin na lang siya partial tally lang siya. 'Di ba? Or partial result lang siya. Parang ang laki. 'Di ba? Parang yun malaking butas yun or pwedeng mawala ng tiwala yung taong bayan. Pwedeng yung taong bayan magduda palalo sa kanila. 'Di ba na ganyan kalaki na difference votes. Kahit ako naman nagulat ako doon kasi nung gabi pa lang sabi ko grabe si Bongo umabot ng 26 million Grabe yun. Tapos kinabukasan ng pagising ko, pa 21 million? Saan ko ba nakita yung 26 million? So, yun lang naman. Sana yung partial na yan, hindi ganun kalaki yung pagitan, para hindi siya kaduda-duda. Siyempre sa taong bayan. Kasi alam naman natin na may mga tao, especially yung mga natalo, titignan talaga nila yan as dinadaya or nadaya sila sa part na yon. So, sana i-share ni Senator Bato kung yung paliwanag ng COMELEC dyan, curious lang din ako kung bakit ganun kalaki yung talon. Maraming salamat for the clarification. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul. Congratulations, Philip Salvador. Sa wakas di ka pumasok. Lambino, Vic Rodriguez,
Doc Marites Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko Congratulations din, Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ka rin pumasok. sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that lesson. And also, I would like to congratulate my guerrilla war. Actually, natawa ako doon sa amin kasi parang, well, di naman maikakaila na sobrang lakas talaga ng mga Duterte doon sa amin, yung mga kaanak or whatsoever, ano. Tapos, yun nga, kapag binabanggit nila na iboboto nila yung Duterte yung lahat talaga, parang sinaside comment ko sila na, ano, iboboto nyo si Kibuloy? Iboboto nyo si Philip Salvador? Ewan ko lang kung hindi nila binoto or binoto talaga nila straight. Pero yun at least bigyan natin sila ng makakapagpabagabag ng mga isip nila. Wala lang. Fair campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating. Kahit anong weather, andyan sila. Hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At yun din, sabihin na natin na protest vote or whatsoever. Well, sometimes kasi parang ang pangit din isipin na yung mga taong bayan kasi bumuboto lang sila kasi dahil sa awa. Hindi talaga sa maging senador talaga dapat. Tapos sabihin naman nila na protest vote. Nanalo naman yung dalawang kakambing, diba? Si Kiko at si Bam, nagtap pa nga. Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Yun. Kapit ka lang na mabuti kasi baka anytime bitbitin ka na ng ICC. Sayang naman yung milyon-milyon na bumoto sa'yo. Diba? Thank you very much, Senator De La Rosa. Now, may we request Commissioner Nagpakahirap pa sila na i-shade yung pangalan mo tapos bibit-bitin ka lang ng ICC, di ba? Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. to read the proclamation certificate of Senator-elect Paulo Benigno Aguirre Aquino IV. And may we request Senator Aquino to give us a short message. Second Magandang hapon po sa ating lahat. Let me begin by thanking of course the Lord Almighty. Ito pong pagtakbo po natin ay isang pagtakbo ng tiwala sa Diyos at sa taong bayan. Unang-una po sa lahat. Pangalawa, nais ko pong pasalamatan ng aking magulang, si Paul at si Melanie na nandito. Marahil po alam ninyo na kahit po 80 na po sila, nangangampanya pa rin para po sa kanilang pinakabatang anak. Nais ko rin pong pasalamatan ng aking asawa, si Timmy, na marami pong naibigay sa kampanyang ito. Lahat na pwedeng ibigay, naibigay po niya. At syempre yung dalawa ko pong girls, si Rory at si Coco. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating Commission on Elections headed by Chairman George Garcia at lahat ng kasama po sa COMELEC. Maraming salamat po. Thank you very much po. Alam niyo po, sa 90-day campaign na ito, marami po talagang makikilala. Marami pong mamimit. Marami pong mga makakausap. Mga kababayan po natin. Magsasaka, mangingisda, estudyante, call center worker, napakarami po. At yung paulit-ulit po nilang hinihingi sa mga lingkod bayan, sa mga tao po na nais nilang makita sa Senado, ay isang Senado na magbibigay lunas, magbibigay tulong, magbibigay solusyon sa mga problemang dinaranas ng ating mga kababayan. At ako po, ang hangarin ko, ang pangarap ko, ang wish ko po para sa Senadong ito, sana po lahat kami magsama-sama para tulungan ang taong bayan, para bigyang lunas ang mga problema na dinaranas ng ating mga kapwa Pilipino. Alam niyo po, ito pong pagtakbong ito ay kakaiba talaga. No? Nagsimula po tayo napakalayo. Sa totoo lang po, wala po tayo sa top 12. In fact, wala nga po tayo sa top 20 nung una po tayo nagsabi na tatakbo po tayo. Pero dahil po sa sipag at tiyaga, hindi po ng inyong lingkod, kung hindi ng napakaraming volunteers, napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, Yung din kasi, yung mga survey din kasi na yan, parang merong sides yan . Diba? Like for example,
nakadepende kung sino yung magpa-publish ng survey or ano yung fan base na nandun. For example, doon sa page ni Banatbay sa YouTube, kapag ka nagpapasurvey si Banatbay ng Duterte versus Marcos, mananalo talaga si Duterte doon. Kasi ang fan base mostly doon is mga Dutertes eh. Tapos dito naman sa kabila, yung mga pro-PBBM, kapag ka nagpapasurvey sila kung Duterte or Marcos ba, of course, mananalo yung Marcoses. So, pwede ka talagang mabablind about sa mga survey na yan. So, dito naman kila Kiko at Bam, siguro yung mga bumoto sa kanila, yun yung from Alyansa, from Kakamping at from DDS na for example, yung sa mga DDS ayaw nilang iboto si Philip Salvador, si Kibuloy. So yung boto nila ibinigay na lang nila kay Kiko at kay Bam. So dito naman sa Alyansa, kung ayaw nilang iboto si Manny Pacquiao, si Lito Lapid, si Camille Villar, yung boto nila ibibigay nila yun kay Kiko at kay Bam. 'Di ba? Tapos dagdagan pa ng Kakamping. So magtatap talaga sila. 'Di ba? Parang talaga hindi mo talaga aakalain. Yan lang. Post, nag-house to house, kaya po tayo umabot po dito. At sa kabataang Pilipino, lubos-lubos po ang pasasalamat natin. Maraming salamat. Ang binigay niyo pong mandato, hindi po sasayangin. Ang binigay niyo pong mandato, iingatan po natin at sisiguraduhin po natin na ang mga reforma sa edukasyon, pagkakaroon ng trabaho at pag-angat ng ating kapwa Pilipino, ng pamilyang Pilipino, yan po yung araw-arawin po natin. Ito pong kampanyang ito, there was one time may nagtanong po sa atin na reporter, tinanong po niya, Senator Bam, anong mensahe mo sa mga magulang na nakikinig? Ang sabi ko po, at ito po yung aking simpleng pangako, araw-araw na tayo po ay nasa Senado, araw-araw na tayo po ay nandoon, kasama po ng mga kasama ko po dito, araw-araw po naming iisipin, araw-araw pong nasa puso, araw-araw po kami magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Kung paano po sila magtatapos, kung paano po sila magkakatrabaho, kung paano po aangat ang buhay ng kabataan Pilipino at aangat ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po yung simpleng pangako ni Senator Bam Aquino at kasama po ng mga kasama ko, araw-araw po kaming magtatrabaho para po sa inyo. Maraming salamat po muli. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Yun. Thank you very much, Senator Aquino. So eto na. So ihandaan nyo na yung popcorn nyo. Kasi nandito na si Bongo. May we request Commissioner Amy P. Ferolino to read the proclamation certificate of Senator-elect Christopher Lawrence Tesoro Go. And may we request Senator Go for a short message. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino. Maayong adlaw, assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko Pilipino. Truly, God is good, God is fair. Muslim ba to si Bongo? Pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taus-puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo. So sana din di masayang yung votes na nakuha niya. Baka bitbitin din to ng ICC. Or ewan ko kung mabigat ba yung case niya sa ICC or masasali ba siya. Comment down below. I think si Bato talaga yung pinaka mas secured sa ICC. Abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag-endurso sa aming mga Duterte senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga kapwa ko kandidato. Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo. Pinasalamatan talaga si Ipe kasi si Ipe yung grabe. Pagsiservisyo na lang ang aking hindi nagawa. At yun, hindi niya na nga nagawa. Si Willie, kapag ka nanalo ako, malalaman nyo ang
batas na gagawin ko at yun, tuluyan na nga nating hindi nalaman ang batas ni Willie. Tapos si Kibuloy naman, ibigay nyo lahat ng budget ng Pilipinas sa akin. In 5 years, superpower na tayo. At yun, hindi na naging superpower yung Pilipinas. Elect sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners, sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo, yung iba po tinawid ang 7 oras para siguraduing maayos at matagumpay ang ating eleksyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Senator Go. Hindi pa ako tapos. Sorry po. Nagpasalamat lang po ako sa inyo. Sorry po. And for my second term, with all sincerity, I will continue to push for pro-poor programs and laws, especially on health. Health is wealth. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor. Ibabalik ba nila yung malasakit? Kasi I think isa yun sa nakapagpanalo talaga kay Bongo, yung malasakit na yan. So ewan ko kung mababalik ba yan. And indigent patients, ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. With the help of my fellow legislators, we will also continue to help our future generations, the youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country. Hence, we need to invest more in education, like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former President Duterte, so that students will be able to choose more programs and avail of free education. As an advocate of sports, we should also further advance sports development in the country, especially in the grassroots, so that aspiring young athletes can be given the opportunity to improve their skills and hopefully, eventually, produce more Olympic medalists who will bring honor to our country. That is why I keep encouraging fellow Filipinos, especially the youth, to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. We will also push for legislations that, if enacted, will provide more opportunities in terms of job creation and livelihood support. Together, we must pursue and strengthen food security in order to ensure that there is food on the table of our people. Importante po sa Grabe yung speech ni Bongo parang nangangampanya pa rin akin ang laman ng tiyan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. We must continue our fight against criminality, illegal drugs, and corruption for a more peaceful and orderly society. Mahalaga pong nakakalakad sa gabi ang ating mga kababayan na walang takot. So parang sinasabi dito ni Bongo na itutuloy niya. So sana ituloy niya yung ginawa ni FBRD para madekot din siya ng ICC. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. The measure of the success of a society is the way it treats and takes care of its own people. As such, starting today, let us now buckle down to work. Magtrabaho na po tayo. Hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na naghihirap. Hindi lang naman excited na rin kami na magtrabaho kayo para masimulan na rin yung impeachment. So, tingnan na lang natin. So, magtrabaho na kayo. Legislation ang trabaho ng isang senador. Kasama din dito ang mandato, ang oversight para masigurong tama ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, representation para makinig sa inyong mga hinaing at maging boses nyo sa Senado, constituency, kayo yon bilang aming pinagsisilbihan. With all humility, I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Yun. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin Hindi talaga minsan, isang beses lang talaga gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala. So Kuya Bongo siya, tapos yung isa naman Tatay Diggs. So sino si Bato? Uncle Bato? Uncle Bato. Tapos si Amy, Auntie Amy. Si Uncle Bato, si Kuya Bongo at saka si Tatay Diggs. So yun, family talaga. Ng serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. Isipin nyo, nanalo si Philip Salvador. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Gaganyan yun. Thank you and my apologies, Senator Bongo. Ngayon, ikaw bilang Pilipino,
Ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin. So, yan lang naman mga ka-noises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yan is mula kay Boss Balita TV. And then, courtesy na rin sa may-ari ng video to. So, di ko alam kung kaninong or saang source to. I think sa Comelec to or sa whatsoever. So, courtesy din sa kanila, no, sa video. And then, yeah, that's it. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, bago nyo iwan, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Essay, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, meron din tayo mga products dyan sa baba. Kung gusto nyong umiscore ng bagong Pilipinas shirt or ganito, lalagyan ng tubig, aqua flask, i-order nyo lang yan dyan sa baba. Makikita nyo yan dyan sa baba. Tapos, yun, i-order nyo. Meron tayong some kind commission dyan. So, thank you na agad. So, again, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, Filipino Essay, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yung mga pinagsasabay ng ating mga senador, mga bagong senador. Well, meron naman tayong 24 senators. So, dagdag lang yan sila. Yung 12 na yan. In short, magbabardagulan talaga yan kapag nasa Senado na ano. So, ang ano lang talaga natin dito, since tapos na yung election, proceed to the impeachment na tayo. Pero I think medyo tagilid na talaga yung impeachment about sa votings, di ba? Kasi I think lumagpas na ng 9 yung ano, yung may pagkamaka Duterte or magbo-vote ng no para kay BP Sara Duterte, ano. So, yan lang. Hindi natin sure talaga kung may impeach pa to. Pero siguro if ever magbe-base sila sa ebidensya talaga, may possibility pa na ma-impeach talaga si BP Sara. Pero kung hindi, edi wala. Diba? Wala tayong aasahan dyan. Kakamot na lang talaga tayo ng ulo. Sa akin naman, men, if ever lumabas na yung tawag siyang some kind decision ng impeachment, tapos parang itatapon lang nila kasi lack of evidence or whatsoever. Nakakalungkot yung ganun. Kasi paano naging lack of evidence yun? Diba? Na lantaran. Lantaran yung mga fake names na gigamit, yung mga recipients, diba? Para madekwat yung confidential funds na yun. Tapos biglang idadrop lang sa lack of evidence. Or parang hindi lang mapaparusahan si BP Sara, diba? So, kita naman natin yon. May mga senador na talaga na nagpaabot ng suporta para kay BP Sara about dyan sa usaping yan. So, wala lang. Medyo malungkot lang yung part na yon na, meron na nga silang some kind na pupusuan. Diba? Hindi sila nagbabase sa ebidensya. Or tingnan na lang natin kung for example, sobrang linaw ng ebidensya tapos ilulusot pa rin nila. Diba? Is parang, I think, sobrang cringy na nun. Diba? Na parang, uy, ano yan? Sasabihin mo na hindi valid yung evidence niya. Tapo niya. Tapos, sobrang lakas ng ebidensya. Diba? Unfair naman yun sa taong bayan. So, kita nyo naman, may mga senador tayo dito na nangangako na magtatrabaho sila ng tapat. Magtatrabaho daw sila para sa taong bayan. So, asahan natin yan para. Kung hindi nila magawa yan, edi bardagulin natin. Diba? Yung iba, sabi-sabi pa na para sa taong bayan. Tapos malaman natin kapag nasa posisyon na, biglang kakabig na dun sa kabila. Diba? May pinapanigan na namang kulay. Actually, for me, medyo nakakahiya yun sa mga senador. Wala lang. Aanib ka. Aanib ka sa isang kulay. Gayong ang bumoto naman sa'yo, taong bayan. Mga Pilipino. Hindi naman Duterte lang yung bumoto sa'yo, binoto ka ng taong bayan. So sana itong mga senadores natin na nanalo ngayon, mas paigtingin talaga nila yung pagiging senador over sa pagiging kapanig, kaibigan, di ba? Or katandem ng especially yung mga Dutertens, di ba? So about naman dun sa since narinig nyo naman, di ba, yung ibang senador, thankful sila sa Comelec for this successful election. So sana yung ibang mga DDS dyan, mag-move on na kayo. Di ba? Itigil nyo na yung parang na daya-daya or whatsoever. Di ba? Kasi wala nagmumukha lang kayong nagmumukha lang kayong hindi matanggap ang pagkatalo. Kasi natural lang talaga yun sa mga natalo na
tingin nila dinaya sila. Pero kita nyo naman, yung mga nanalo ngayon, puro pasasalamat talaga. 'Di ba? Todo pa yung pagsaludo sa COMELEC. Siyempre nanalo sila eh. Wala na silang sasabihin pa. 'Di ba? Pero yung mga natalo, wala, iyak malala talaga sila. So, I think hanggang dito lang muna mga kanoizi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Palita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. And also, again, Commission on Election, courtesy sa kanila. And then, syempre, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.